Quality Control Laboratories LLC. Located at J.S. Cabahug Street, CEO Basbas Pagsabongan, Mando City, Cebu. Standard na paraan ng pagsusuri para sa densidad at unit na timbang ng lupa sa lugar sa pamamaraan ng Sandcone, Binawi 2024. Kahalagahan at paggamit. 5.1 Ang paraan ng pagsubok na ito ay ginagamit upang matukoy ang densidad at nilalaman ng tubig ng mga siksik na lupa na inilagay sa panahon ng pagtatayo ng mga embankment ng lupa, pagpuno ng kalsada, at structural backfill. Madalas itong ginagamit bilang batayan ng pagtanggap para sa mga lupang nasiksik sa isang tinukoy na densidad o porsyento ng pinakamataas na densidad na tinutukoy ng isang paraan ng pagsubok. Gaya ng mga paraan ng pagsubok, 678 o 1,557. Mga paraan ng pagsubok, 678 at 1,557 ay nangangailangan na ang mga mass measurements ng laboratorio compacted test specimens ay matukoy sa pinakamalapit na 1 gram, upang ang mga nakalkulang nilalaman at densidad ng tubig ay maiulat sa 3 at 4 na makabuluhang digit, ayon sa pagkakabanggit. Ang pamantayang ito ay isang field procedure na nangangailangan ng mass measurements sa pinakamalapit na 0.015 gram. Dahil dito, ang mga kalkulasyon ng nilalaman ng tubig ay dapat lamang iulat sa pinakamalapit na 1% at density sa 3 makabuluhang digit. Ang paraan ng pagsubok na ito ay maaaring gamitin upang matukoy ang nasa lugar na densidad ng mga natural na deposito ng lupa, pinagsama-samang mga pinaghalong lupa, o iba pang katulad na materyal. Ang paggamit ng paraan ng pagsubok na ito ay karaniwang limitado sa lupa sa isang unsaturated na kondisyon. Ang paraan ng pagsubok na ito ay hindi inirekomenda para sa mga lupa na malambot o marupok, madaling gumuho, o sa mga kondisyon ng kahalumigmigan kung saan ang tubig ay tumatagos sa butas na hinukay ng kamay. Ang katumpakan ng pagsubok ay maaaring maapektuhan para sa mga lupa na madaling mag-deform o maaaring sumailalim sa pagbabago ng volume sa hinukay na butas mula sa vibration, o mula sa pagtayo o paglalakad malapit sa butas sa panahon ng pagsubok. Tandaan: kapag sumusubok sa malambot na kondisyon o sa mga lupang malapit sa saturation, maaaring mangyari ang mga pagbabago sa volume sa nahukay na butas bilang resulta ng pagkarga sa ibabaw, mga tauhan na nagsasagawa ng pagsubok, at mga katulad nito. Minsan ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng paggamit ng isang platform na sinusuportahan ng ilang distansya mula sa butas. Dahil hindi laging posible na matukoy kung kailan naganap ang pagbabago ng volume, dapat palaging ikumpara ang mga resulta ng pagsubok sa theoretical saturation density o ang zero air voids line sa dry density versus water content plot. Ang anumang in-place density test sa mga siksik na lupa na kinakalkula na higit sa 75% saturation ay pinaghihinalaan at malamang na may naganap na error o nagbago ang volume ng butas sa panahon ng pagsubok. Ang kalidad ng resulta ng pagsusulit na ginawa ng pamamaraang ito ng pagsusulit ay nakasalalay sa kakayahan ng mga tauhan na gumaganap nito at ang pagiging angkop ng kagamitan at pasilidad na ginamit. Ang mga ahensyang nakakatugon sa pamantayan ng practice, 3,740 ay karaniwang itinuturing na may kakayahan at layunin na pagsubok sampling inspeksyon at mga katulad nito. Ang mga gumagamit ng paraan ng pagsubok na ito ay binabalaan na ang pagsunod sa practice, 3,740 ay hindi sa sarili nitong tinitiyak ang maaasahang mga resulta. Ang maaasahang mga resulta ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Ang practice, 3,740 ay nagbibigay ng paraan ng pagsusuri ng ilan sa mga salik na iyon. Saklaw: maaaring gamitin ang paraan ng pagsubok na ito upang matukoy ang densidad sa lugar at timbang ng unit ng mga lupa gamit ang Sandcone apparatus. Ang paraan ng pagsubok na ito ay naaangkop para sa mga lupa na walang kapansin-pansing dami ng bato o magaspang na materyales na lampas sa 11 paghahati-dalawain. 38 ang diametro. Ang paraan ng pagsubok na ito ay maaari ding gamitin para sa pagtukoy ng densidad sa lugar at timbang ng unit ng buo o nasa lugar na mga lupa, sa kondisyon na ang natural na walang laman o butas ng butas sa lupa ay sapat na maliit upang maiwasan ang buhangin na ginamit sa pagsubok na makapasok sa mga void. Ang lupa o iba pang material na sinusuri ay dapat magkaroon ng sapat na pagkakaugnay o pagkahumaling ng butil upang mapanatili ang matatag na mga gilid sa isang maliit na butas o paghuhukay, at maging sapat na matatag
nakatatag upang mapaglabanan ang mga maliliit na presyon na ibinibigay sa paghuhukay ng butas at paglalagay ng kagamitan sa ibabaw nito nang hindi nabubulok o nababanat. Para sa mga layunin ng paghahambing, ang isang sinusukat o kinakalkula na mga halaga na may mga tinukoy na limitasyon, ang mga sinusukat o kinakalkula na halaga ay dapat bilugan sa pinakamalapit na desimal o makabuluhang digit sa tinukoy na mga limitasyon. Ang mga pamamaraang ginamit upang tukuyin kung paano kinokolekta na itatala o kinakalkula ang data sa pamantayang ito ay itinuturing na pamantayan ng industriya. Bilang karagdagan, ang mga ito ay kinatawan ng mga makabuluhang digit na karaniwang dapat panatilihin. Ang mga pamamaraang ginamit ay hindi isinasaalang-alang ang materyal na pagkakaiba-iba, layunin para sa pagkuha ng data, espesyal na layunin ng pag-aaral, o anumang mga pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng gumagamit, at karaniwang kasanayan na dagdagan o bawasan ang mga makabuluhang digit o naiulat na data upang maging katapat sa mga pagsasaalang-alang na ito. Ito ay lampas sa saklaw ng pamantayang ito upang isaalang-alang ang mga makabuluhang digit na ginagamit sa analytical na pamamaraan para sa disenyo ng engineering, sign. We are open from Monday to Saturday. For more info please contact us. Thank you for watching.